So ayan mga idol, first cuts. Baby shark. Re-release ko to. Masyado maliit. Baby shark. Durut. Nabalbasan lang oh. Titib. Patibuin pa ako nito. May pagpag na lang. Nalaglag naman yan eh. Thank you so much. May huli ata to. So, ayun guys. Fishing na naman. So, this is my fishing day. Yeah. Ayos oh. Lumilinis na dito. Siguro may nagdamo dito. So, wala akong dalang pamain. Kasi, magiging pamain ko ngayon bulate. No? Mag-floater tayo. Floater rig ang setup natin ngayon. Tapos isang ano lang din. Isang pamingwit lang din pala ko, yung gutur. So yan. Kukuha mo na ang bulate dyan. Maraming bulate dyan eh. Sana meron pa. Kasi pag wala na, uuwi na ako. Yan muna yan. Tapos siguro dun ako pwesto. Kasi dun matilapia eh. Saka walang sabit. Kukuha muna ang bulate. So yung guys, nakakuha na ako ng bulate. Tagal din. Siguro kalahating oras ako nung madami na rin. Ito. Ayan. Isang kumpol. Tapos sinetap ko na din tong fishing rod natin. Ayan. Oh. Ba? All goods na. Tataw-taw na lang tayo dun. Tapos yung stopper ko. Tingnan yung stopper ko. Malito na yung posporo. Wala akong pambiling stopper. Tapos yung setup ko dito, leader line. Ayan, leader line. May tinat dito. Tapos number 10 na hook. Tapos ayan, hindi ko alam kung ano tawag sa rig na yan. Basta dalawang hook siya. Tapos sa ilalim yung yung sinker. So doon tayo pwesto sa gawin doon. Sana walang sabit. Ayan, dito tayo dadaan. Punta tayo doon sa pwesto. Sa pwesto ng malupitan. So sa gilid lang ako dumaan kasi dun sa taas madamo.
Hanap lang tayo magandang pwesto dito. Malalapagan ng gamit. Nakalabas to mga tungtungan na to kasi mababaw. Pero kung hindi mababaw, wala yan. So saan ako pwesto? Siguro sa gawi pa doon. Op, hirap ng daan ah. Op, labang snakes. Yan. Oops. Oops. Yan. Patay. Saan tayo dadaan dito? Sa tubig. Tubig ba? Hindi pwede sa tubig, madulas. Yun, tumuguho na. So ayun, makakita na ako ng spot. Siguro dito na lang. Safe na ako dito. Yun, safe. Safe. Yan ka muna. Dito na lang mga idol. So ayan mga idol, dito lang tayo tataw-taw. Ayan. Layo ata hagis ko. Ayan, hawak-hawak lang natin kasi wala naman lapagan dito. Ito pala meron dito. Makababad lang sa tubig. Ayan, goods. So, hintay na lang ako may kumagat dyan. Parang uulan nga pala. Panahon. So, ayan, tingnan nyo yung kalangitan. Madilim. Tapos, tingnan nyo yung spot ko dito. Diba? Jurassic fishing spot. Ayun yung batuhan, malayo-layo din. Tapos dito na lang ako pumesto. Ayun yung floater natin. Makakadali tayo dito. Mga 1 oras pagka wala, lipat tayong pwesto. Pero dito talaga yung tilapyaan. Dati naalala ko, dati dito tambak ang tilapia dito. Hindi ko lang alam ngayon kung meron pang kakagat. Tingnan natin, baka sakali. So ayan mga idol, first catch. Baby shark. Re-release ko to. Masyado maliit. Baby shark. Nabalbasan lang oh. Titib. Tibuin pa ako nito. Maipagpag na lang. Lalaglag naman yan eh. Thank you so much. Kanduli. Laban tilapia. Ay puta ka, laglag pa. Gusto ko tilapia eh. Pas ulit tayo doon. Pagkalapag in-strike na eh. Binanatan agad eh. Nangyari. Tanggal yung floater. Natanggal yung sinker. Ayan guys, puro strike lang dito. Lilipat tayo ng pwesto. Puro maliliit siguro nandito. Siguro dun tayo. May bato. Try natin dun. Let's get it on. Samurai X. May suksok na, masaksak pa ako. Lipat pwesto. Strike na andyan, tapos ang daming janitor na lumulutang. Maangat. Alam ko takot yung isda dun eh. Wag kang guguho.
Baka dumaan kanina. Dito na lang sa taas para safe. Oops. Oops, safe. Oops, safe. Naputol tsinelas ko, kakalabog ako dito. Oops, safe. Oops. Oops. Saka parang uulan. Wala ako magiging silong doon pagka biglang bumuhos yung ulan. So dito na lang siguro. Try ko muna siguro dito. Ayun lang naman yung silungan eh. Try muna natin. Let's try. Huwag mong isuko. Yan. Ayan. Try natin dito. Hindi ko ibababa kasi masabit dito, mabato. Yeah. Nag-bird nest po. Ayop na yan. Ano nangyari sa'yo, men? Wala na. Nalukis na yung braided ko. Pag to kinagatan, kawawa. Kawawa yung braided. Wala kasing tension eh yung pag-retrieve ko kanina. Ayan o, kasabog-sabog. Yun, goods. Malagyan natin ng tension. Alang tension yan kanina. Ayan. Okay. Tapos lapag lang dyan. Dyan. Ayan. Okay na din yan. Wala din may strike dito. Lipat ulit tayo. Ay ako lang pala. Lipat ulit ako. Wala kasing imi-strike eh, sayang oras eh. Ay meron pala akong nahuli doon, kanduli. Kalimutan ko. Hirap. Ano ba yan? Nahuk pa yun sa damo. Hirap daan dito, matarik. Nagkalabog si Dan Hookset. Yan. Okay, safe. Try ko muna dito. Kahit dito. Dito, matilapia dati dito. Try natin. Try natin. Dito na nga lang. Dito naman maliliit.
Dito ako magdalas masabit eh. Pero may strike dito. Sobrang babaw ng ilog. Sumusobra na sa babaw. Mga 50 cm lang yung dinrap ko na yan. Sayad na sa ilalim. So ayan, tinanggalan ko na ng sinker guys. Ay, ng floater. Kasi ano lang naman kumakagat sa gilid eh, maliliit eh. Yung mga strike sa gilid maliliit lang. So ayan, ginitna ako na siya. Wala ng floater. Sana kagatan tayo dyan. Pero siguradong kakagatan yan kasi bulati pamahin yan eh. Anti-zero yan. Tingnan nyo kanina, nakadali ko ng ano doon. Tawag doon, kanduli. Kasi maliit lang yun, gaganyan lang yan. Dapat sa atin yung malalaki para masaya. Ayan, hintay lang tayo may kumagat dyan. Sila ng floater, puro strike pa rin. Pero malakas na yung strike siguro dahil sa makunat yung bulate. Pero maliit yun. Kasi kung malaki yun, sasakmalin talaga yung matihok. Oh. Ginagalaw-galaw lang yung tip eh. Maganda pala ang ultralight gamit ko, mas ramdam na ramdam talaga. Feel na feel mo yung laban. Kahit maliit yung kumagat. Pag nagkapera tayo, ay ako lang pala, pag nagkapera ako, bibili ko ultralight. Ayan na, strike na. Ayaw banata ng madiin. Bili ang ultralight para may nagagamit ako dito. Pagka ganitong walang agos, kailangan ultralight gamit. Hindi man light, ganun. Pwede na siguro yung light. Tapos siguro yung reel, eto na lang din yung reel. Papalitan na lang yung line. Kasi 35 pounds tong ano ko eh. Yung line na yan eh, 35 pounds yan eh. So papalitan na lang ng line yan. Mga ano lang, siguro 12 pounds. Tapos magli-leader line lang tayo ng 14 pounds. All goods na yun. Madami akong mai-spool dyan eh, pagka pinalitan ko ng ano yan, ng tawag doon 20 pounds ay ng 12 pounds. Kasi ayan oh, sa 0.20 280 meters. Ayan oh, ano ba yan? Ayan, 0.20 280 meters, 0.25 230, 0.30 150. So yung nakakabit dito ngayon 150 meters. Kung papalitan ko to ng mga ano ba yun, 0.12 mm, madami kung maano, nasa ano din, siguro mga 400 meters kailangan. Pero hindi, siguro goods na yung 0.20 o order natin, o mga 0.18 tapos 300 meters. Okay na yan, haba na nun no? Hindi naman kailangan mahaba dito sa ilog. Tapos light na ano, light
na rod. Siguro 2 piece. 2 piece ang kukunin ko. Na magaan lang. Tapos puro ganyan na setup natin, puro casual na. Pag nagkakagatan na yung dory, saka ako gagamitin yung mga medium heavy ko doon. Kasi pagkagamit ko medium heavy, hindi naman yung kayang ikas ng maliit yung sinker. So pagka gumamit ka naman malaking sinker, kumakalabog sa tubig. Kailangan lang naman dito diyan lang, gitna lang, yung wag lang agusin, diba? Pag malalim ko lang yung gagamitin, yung medium heavy, para hindi rin inaagos. Saka kahit sabitan nyo ng basura, walang problema, kayang kaya nyang ipigilin yung basura, hindi nababali. Diba, tiwala ako doon sa rod na yun. Pero pagka ganito nga mababaw, tas maliliit yung isda, kasarapan na yung medium, ay light, ganon. Di man ultralight. Pwede siguro sa ultralight to eh. Kasi yung version nito ng reel na to, mas maliit siya. Pero 3000 series, ayan, 3000 series. Siguro sa Daiwa nasa ano lang to, 1500 series yung size nito. Kasi maliit yung ano, Diokyo, pagka naglalabas sila ng reel, maliit lang. Nakuhanan lang siguro ako ng pamain. Tingnan natin kung may pamain pa. Kasi in-strike niya eh. Alam mo saan nakuha eh. Nandito pa. Pamain pa pala eh. Ang nangyari? Pwede ba to? Pagka hindi naubos yung bulate na yun, uuwi ko yun, papadamihin ko sa bahay. Saka magagamit ko yun pag nag night fishing ako. Kailangan kapag nag night fishing, bulate pamain eh. Ayan, yun lang yan. Okay na dyan yan. Makahuli pa ako ng African hito eh. African catfish. O di man, dory. Kumakagat ni dory dyan. May huli ata to. Ano nangyari? Natanggal? Kaumay naman. Ano ba yan? Natanggal pa yung isda. Bagay, may mga kasamahan pa yun. Hindi talaga para sa atin yun. Madadali ko din yan. Tiwala lang. Pain muna. Ganda ng fishing stand ko, no? Ayan, no? So, alas 4 na. Mahigit yung isda. Kaso, hindi nila kayang isubo yung hook. Yung hook set ko, wala pa rin. So, pamaya-maya, uuwi na ako. Pagka wala pa rin, ulimpain ko na yan. Ano ang magna-night fishing dito kung ganyan?
Ayan o, pansinin nyo, gumagalaw yung tip. Ayan o, ayan. Puro ganun lang naman. Hindi na nga naka-stand yan, no? Kasi kung isda yan, dapat tangay na yan, eh. Tangay na yung fishing rod na yan sa tubig, eh. Pero tama na itong pagpipishing na to. Sarap yung habulin mo yung fishing rod mo, di ba? Yan, nakaganyan. Biglang sisibat, oh. Kaso walang ganun, eh. Pelikula lang ata nangyayari yun. Buhuksitin ko to. Sige. Be ready. Buhuksitin ko yan. Yan. Straight lang, eh. Kaliit-liit lang ng hook, eh. Hindi pa masubo. Mas ramdam ko to sa line. Ayan. Oh. Nandito ata, nahuli ko ata. Wala pala. Prank lang pala. It's a prank. Isa pa, may pamain pa, eh. Meron pa nga ako doon sa bote, eh. Sa galon. Kas malala. Kas malala. Ganito'y kas malala. Sayang, di nyo nakita yung line. Kas malala. Strike malala. Ayan yung fishing stand natin. Yung ating tawag ba dyan? Tumbler ba tawag yan? Di naman tumbler yan. Lalagyan lang ng tubig yan. Maliit masyado. Di man, ano yun? Ulang. Duda ko talaga, ulang. Kasi madalas na sabit, eh. Ayan na, tinangay na. Ganun ang gusto ko, yung tinatangay yung fishing rod. Kaso hindi tinuloy-tuloy, eh. Tira na yung tsinelas ko. Mura kasi yung mga fishing rod, eh, kasi sa tsinelas, eh. Mahal kaya ng fishing, ng tsinelas, 100 ng isa. Eh, yung fishing rod, magkano lang? 2,000 lang, may fishing rod ka na. Kaysa sa tsinelas, ang mahal-mahal. Patay ng video, hahaba lang. So, ayun guys. So, puro strike lang naman. Wala tayong nailaland. Yung huli ko lang kanina is yung kanduli doon, yung nirelease natin, ano. Tapos dito, puro strike lang. Ulang yun, ulang. Hindi isda yun. Pag isda yun, sasakmalin na ng buo yan. Saka kung maliit na isda yun, hindi niya kayang wasakin yung bulati ng ganun-ganun lang. Dahil kaligid yung bulati na yun, eh. So, mag-ano na, ang oras eh, 4:35. So, hanggang dito na lang tong video na to. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Malay nyo, next time, buhuli ko na kaya. Peace.